never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love, higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant in the trial and the change. One thing remains, this one thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. And your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love, your love, and on and on and on and on it goes, and it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid, 'cause one thing remains, this one thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. And your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. And your love, your love, in death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. And my debt is paid, there's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. Good morning, church! Another day, another Sunday na naman yung binigay sa atin ng ating Panginoon para tayo magpuri, magpasalamat sa lahat ng mga biyayang binigay niya this week sa mga darating pang mga linggo. We thank you, Father God, for giving us this opportunity para magpuri, magpasalamat through worship, by singing, by dancing, by praising you through songs, Panginoon. Bago ang lahat, let's read our scripture for today. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Psalms, chapter 136, verses 1 to 9. Sabay-sabay po tayo. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. To Him who alone does great wonders. His love endures forever. Who by His understanding made the heavens. His love endures forever. Who spread out the earth upon the waters. His love endures forever. Who made the great lights. His love endures The forever. sun to govern the day. His love endures forever. The moon and stars to govern the night. His love endures forever. Let's pray. Lord God, you have been with your people since the beginning. I thank you for all your loving kindness toward us, your children. Your loving care has protected us, fed us, and sheltered us. We join with the psalmist in giving grateful thanks to you, for you are good and tender, gentle and faithful, upright and true. We give you thanks for your creation, for the wonderful things you have done in the past, for being with us today. With our whole heart, we will proclaim
with our mouths that our Lord is good and your mercies endures forever. Thank you, Heavenly Father. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Amen. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. My life is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. I will praise you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. My life is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. I will praise you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. It's in you. It's in you. It's in you. It's in you. Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty. Greater is He. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty. In the name of Jesus, I can do anything. By the power of the Spirit, through the one who strengthens me. Strengthens me. Oh, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty. The Spirit of the Lord. The Spirit
of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty, great and mighty, great and mighty, great and mighty. Yes, Lord. Our lives, our strengths, our hope is in you, Lord God. And we're living for this cause. We put our lives, we put our trust into your hands, Lord God. I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. And I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stay. Yes, I stay. Your hand, the hope of the world, in you I stand. 'Cause all I want is you.
Magandang araw pong muli sa inyo mga kaibigan at mga kapatid ko sa Panginoon. Purihin po natin ang Diyos para po sa panibagong araw na ito. Indeed, the steadfast love of the Lord never ceases. It endures forever. Praise God that NCR bubble community quarantine status was lowered from MECQ to GCQ but with heightened alert. Kaya tandaan pa rin po natin na ang COVID-19 po ay walang pinipiling community status o quarantine status. Kaya nga po kapag nadikit po tayo sa sinumang may virus, naandyan pa rin po palagi yung posibilidad na tayo po ay magkahawaan. Ingat pa rin po tayong lahat and always observe proper health protocols. Para po sa kaalaman ng lahat, nasa screen po natin ang panuntunan na dapat po natin sundin from May 15 to May 31 of this year. And about the vaccination rollout naman po, purihin po ulit natin si Lord sapagkat medyo marami na rin po sa ating mga seniors na kapatiran ang nakatanggap na ng kanilang mga first dose ng vaccination. At reminder lang din po coming from World Health Organization, sa Department of Health, and from our mayor, na kahit matanggap na po natin yung second dose ng bakuna, ito ay hindi pa rin po garantiya na hindi na tayo tatabla ng COVID-19 virus. Ang proteksyong maibibigay nito sa sinumang mababakunahan ay yung maaring hanggang sa pagiging asymptomatic at mild lamang po kung mahawaan man, na hindi nakakailanganin yung hospitalization. And meaning to say, dahil pwede pa rin pong mahawaan ng isang taong nabakunahan na, pwede pa rin siyang makapanghawa ng iba. Kaya nga, kung isa o dalawa pa lamang kayo sa inyong pamilya o sa inyong tahanan ang nabakunahan, at ikaw ay lalabas na ng bahay, at magiging confident na sa pakikisalamuha sa ibang tao, nariyan pa rin po yung posibilidad na ikaw ay mahawa mula sa iba, ngunit wala ka namang mararamdamang anumang sintomas dahil nga po sa protection sa iyo ng bakuna. So nariyan pa rin po yung posibilidad na mahawaan mo ang iyong mga kasambahay na wala pang bakuna. And for the meantime, let us encourage friends, relatives, and other members of the family na magpa-register sa ating mga LGU units para po sa schedule of vaccination. At purihin din po natin ng Diyos sapagkat doon nga po sa ating latest survey ay nasa 75% hanggang 85% na ng ating populasyon ang nagnanais na sila ay mabakunahan. And by that, let us continue to pray na magtuloy-tuloy na yung pagdating ng mga vaccine coming from different sources para mas mabilis na po nating maabot yung pagkakaroon natin ng herd immunity. At kapag halos lahat na po ay may bakuna na, doon lamang po ganap na maiiwasan ang pagkakaroon ng transmission ng virus. And giving all the glory to God, every vaccination made is God's way in ending this pandemic. And of course, let us thank the Lord for always giving us the privilege to worship Him in spirit and in truth. Tayo po ay manalangin. Father God, we thank you for all you've done in our lives. Salamat po sapagkat kami ay itinuring mo na maging karapat-dapat sa pagtanggap ng mga blessings, ng mga pagpapala na pawang nagmumula lamang sa iyo. Thank you po sa lahat ng mga magagandang development na iyo pong ipinararanas sa aming bansa at maging para po sa buong mundo, lalo na po sa usapin ng COVID-19 pandemic. We pray for continued supply of vaccine here in the Philippines and even to other countries upang magkaroon na po kami ng herd immunity. And we just want to take this opportunity to appeal to you, yung pong bansang India. Lord, patuloy mo rin po silang samahan na mapababa at tuluyang mapuksa yung pong virus sa kanila pong bansa. And we also pray for Israel, ang bansang iyong pinili upang maging daluyan ng pagpapala para sa lahat ng nations.
ingatan mo po sila sa kaguluhang nagaganap sa ngayon doon po sa lugar ng Gaza. We are praying for an end sa conflict between Israel and Hamas fighters. We declare that you are the God of possibilities. Sa iyo po ay walang imposible at sa isang kumpas lamang ng iyong kamay ay maaari pong magkasundo at magkaroon ng kapayapaan sa magkabilang panig. And as we declare that today is another day that you had made, be with us as we rejoice in worshiping you. Fill us with unlimited joy. Make us refresh as we study your words. Salamat po sapagkat ikaw ang nag-iisa naming Diyos na karapat-dapat lamang pag-alayan ng aming pong pagsamba. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang kwento na ating pag-uusapan sa araw na ito ay patungkol sa naging pangitain ni Cornelius at ni Peter. Si Cornelius ay isang hentil na noong mga pagkakataon na nakakita siya ng pangitain, siya ay hindi pa talaga believers ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kabilang dako, si Pedro ay isang Hudyo na masugid na tagapagtaguyod ng Christianity. Pamamagatan po natin ang ating mensahe sa araw na ito ng Cornelius and Peter's Vision. Sa mga paksang ating natalakay na mula sa Book of Acts, kapansin-pansin sa buhay ng mga naunang iglesia yung pagkakaroon ng pattern ng pakikinig ng mga mananampalataya sa sinasabi ng Diyos at yung ginagawa nilang pagtugon sa kung ano ang sinabi sa kanila. Yes, ang pattern ay listening to God. Then, they did not only listen, they also responded to God. Balikan po muna natin muli ng mabilisan ang mga naunang chapters ng Book of Acts para makita natin yung pattern na ito. Sa chapter 1, sinabi ng Panginoong Yesus sa kanila na sila ay maghintay sa pagdating ng Holy Spirit. Ano po ang kanilang ginawa? Sila po ay naghintay. Sinabi din ng Panginoong Yesus na sila ang kanyang mga magiging saksi doon sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa lahat ng panig ng daigdig. At ganun po ang kanilang ginawa. Sa Acts chapter 2, sinabi ni Pedro sa kanyang sermon na hango mula sa Book of Joel na lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Narinig po nilang iyon ang sabi ng Diyos. Kaya ang ginawa nila ay kanilang inanyayahan ang mga tao na tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa chapter 4, habang ang mga believers ay nagpe-pray, ay nayanig ang lugar na kanilang pinagtitipunan. Naging dahilan ba ang kaganapan na iyon upang sila ay matakot? Hindi. Sa halip, sila ay napuspos o na-filled ng Holy Spirit. Ang kanilang naging response ay naging mas matapang sila sa kanilang pangangaral sa kabila ng mga pagbabanta ng mga taong sumasalungat sa kanila. Sa chapter 5, habang nakakulong ang mga apostol, ay nagpadala ang Diyos ng anghel upang sila ay iligtas at sila ay sinabihan na muli silang mangaral. Narinig nila ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel at sila ay hindi nag-atubiling sumunod. Sila nga ay muling nangaral. Sa chapter 8, sinabi ng Espiritu kay Filipe na puntahan ang isang yunokong taga-Ethiopia. Pinaliwanag naman ni Philip sa kanya ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Panginoong Yesus. At ito ay naging daan upang ang yunoko ay magpabautismo. Sa chapter 9, kinausap ng Panginoong Yesus si Saulo at si Ananias. Ano ang kanilang naging response? Sila ay nakinig at sumunod sa mga sinabi sa kanila
ng Panginoong Hesus. Mula pa rin sa ating pinagbalik-tanawang mga talata, paano nga ba nagsasalita at nakikipag-usap ang Diyos sa mga tao? How does God speak to people? God speaks through His second person, the Holy Spirit. Katulad nga po ng ipinangako ng Panginoong Hesus sa mga disciples sa naging pagbaba sa kanila ng Holy Spirit, which is the second person of the Trinity, na sa ating doctrine of God, siya ay nangusap o nagsalita sa kanila na naging daan ng conversion ng maraming tao. God speaks through Scripture. Basically ay batid naman natin na ginagamit ng Diyos ang kanyang written words, which is the Bible, upang magpaabot ng mensahe sa atin na mga bumabasa nito. Si Pedro ay naging confident sa pagbibigay ng kanyang sermon o pangangaral dahil hinango po niya ang kanyang mga ipinangaral mula mismo sa salita ng Diyos. God speaks through angels. When we talk about angels, ang unang pumapasok po sa ating isipan ay lalaking nakaputi at mayroong pakpak sa balikat na nagbibigay ng mensahe mula sa Diyos. Ang sabi sa Hebreo 13:2, huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang hindi nila nalalaman. Mga kapatid, habang tayo ay sumusunod sa mga utos ng Diyos, posible parang nakakaengkwentro tayo ng mga anghel, bagamat maaaring hindi natin ito namamalayan. Ngunit kailangan din po nating pakinggan ang mga babala o mga waring ng Biblia patungkol sa mga masasamang anghel na naglilingkod sa away, na gagawin ang lahat upang tayo ay iligaw at tayo ay wasakin. God speaks through circumstances. Iba't ibang pamamaraan ang ginagamit ng Diyos noon para makipag-usap sa tao, lalo na po sa church. Ginamit ng Diyos ang kulungan upang makipag-usap kina Pedro at maging doon sa bantay ng kulungan. Ginamit din ng Diyos yung paglalakbay ng eunuch upang kausapin si Felipe at maging yung eunuch. Gayun din naman, may iba't ibang kapamaraanan pa din siyang ginagamit sa atin sa ngayon. Kaya, dapat po tayong maging attentive palagi sa kanyang sinasabi sa atin. Dapat ay laging bukas ang ating mga spiritual ears and spiritual hearts sa pakikinig sa kung ano ang sinasabi sa atin ng Diyos. Huwag nating limitahan ang mga pamamaraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin. God speaks through preachers and testimonies of other people. Ganito ginamit ng Diyos ang pangangaral ni Pedro at yung mga naging patotoo ng mga taong nakaranas ng spiritual encounter with God. Siyempre po, kasama sa listahan ng pakikipag-usap po ng Diyos sa tao ay sa pamamagitan ng pangyitain at panaginip. God speaks through visions, pictures, and dreams. Sa story of God's Church na ating bibigyan ng pansin, ay sa ganitong kapamaraan na nagsalita ang Diyos kay Cornelius at kay Pedro. So, if God wants to tell us something, He uses anything He wants to use. Hindi ito kayang pigilan ni numan o ng anumang sitwasyon. God speaks, then we need to listen and respond to Him in obedience. Ganito lang po kasimple ang buhay ng pagiging isang Kristiyano.
tunghayan po natin ang ganitong pattern sa naging kaganapan sa buhay ni Cornelius at ni Peter. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Mula dito sa mga talatang 1 hanggang 8 ay very obvious nating makikita na ang Diyos ay nagsasalita sa kahit na kaninong tao. From the very start of this story ay malinaw na walang itinatangi ang Diyos. Sino ba si Cornelius? Si Cornelius ay hindi isang Hudyo. Verse 1 strongly suggests na siya ay isang Italyano mula sa Imperyong Romano. Bagamat sa verse 2 ay ipinakilala siya bilang isang taong may takot sa Diyos, palagi ang nagpipray at nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Kung tayo po ay magsasagawa ng advanced reading sa chapter 11, makikita natin doon na itong si Cornelius at ang kanyang pamilya ay pawang hindi pa mga ligtas sa kabila ng kanilang mga ginagawa. Doon ay mababasa natin na malinaw sa naging kwento ni Pedro sa mga believers sa Jerusalem na nagpakita ang anghel ng Diyos kay Cornelius upang ipasundo siya dahil sasabihin po ni Pedro sa kanya kung paano siya maliligtas at ang kanyang buong pamilya. At doon nga sa mensahe ni Pedro sa bahay ni Cornelius, sinabi niya ang tungkol kay Jesus kung saan ay malugod silang tumugon kasama na ang kanyang buong pamilya. Sila po ay naglagak ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Yesus dahil sa ginawang pangangaral sa kanila nitong si Pedro. Same today na may mga tao tayong nakakasalamuha na para namang ligtas, kumikilos na parang ligtas, God-fearing, always praying, at matulungin pa nga sa kapwa. Ngunit hindi ibig sabihin noon na siya ay mayroon ng matuwid at tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Kung wala pa naman pala ang Holy Spirit kay Cornelius at hindi pa siya ligtas, bakit nakipag-usap sa kanya ang Diyos? Sa mga hindi pa Kristiyano, nakikipag-usap ang Diyos sa kanila to prepare their hearts para po tanggapin nila ang message ng kaligtasan. Naaalala niyo ba yung parable of the 4 types of soil? Merong 4 na klase ng lupa. At ang isa doon ay handang-handa na sa pagtanggap ng mensahe ng kaligtasan. Kaya ito ay nabunga. Hindi ba't nung kausapin ni Pedro sina Cornelius, itong sina Cornelius at ang kanyang sambahayan ay talagang handang-handa na? Tinanong siya ni Pedro kung bakit siya ipinatawag at ang sagot nga ni Cornelius doon sa Acts chapter 10 verse 33. So I sent for you at once, and you have been kind enough to come. Now, therefore, we are all here in the presence of God to hear all that you have been commanded by the Lord. Hindi nga po ba't madalas nating prayer para po sa mga taong nais nating abutin ay kausapin na sila ng Diyos upang maging handa na sila sa ating ibabalita sa kanila? Tanong, nagbibigay pa ba ng pangitain ng Diyos sa ngayon? Siya ba ay nakikipag-usap pa rin sa atin sa pamamagitan ng pangitain at panaginip? Sa tanong na ito, mahalagang bigyan po natin ng pansin yung pong pagkakaiba ng pangitain doon sa salitang panaginip.
ang pangitain ay nagaganap kapag ang isang tao ay gising, samantalang ang panaginip ay nangyayari kapag ang isang tao ay natutulog. Sa iba't ibang bahagi daw po ng mundo, marami pa rin ang nagpapatotoo na ginagamit pa rin ng Diyos ang pangitain at panaginip. Ang mga patotoo ay madalas na naririnig sa mga taong mula sa mga lugar. Nakakaunti pa lamang po ang nakakarinig ng ebanghelyo o halos walang nangyayaring pangangaral ng gospel at wala po silang nababasang Biblia. Ibinibigay po ng Diyos ang kanyang mensahe ng direkta sa pamamagitan ng pangitain at panaginip sa mga lugar na iyon. Ito po ay sang-ayon sa halimbawa po ng Biblia patungkol sa mga pangitain na ginagamit ng Diyos bilang special revelation patungkol sa mga upang ihayag ang kanyang katotohanan sa mga unang taon ng Christianity. Ngunit sa kabila po ng katotohanan ito, again dapat pa rin tayong maging maingat. Maging maingat tayo pagdating sa ating interpretasyon ng anumang pangitain o panaginip. Palagi nating tatandaan na ang Biblia ay natapos na. Wala na po tayong dapat idagdag o kaya dapat ibawas mula rito. Nakasaad na dito ang lahat ng dapat nating malaman. Ang pangunahing susi sa interpretasyon ng isang pangitain o panaginip ay dapat na ito ay sumasang-ayon sa mga katotohanan na ipinapahayag ng kanyang mga salita. Kaya nga, kung magkakaroon ka man ng pangitain at talaga namang nararamdaman mo na ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng pangitain na ito, manalangin ka at suriin mo ang iyong pangitain at mga panaginip sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Tiyakin mo ng iyong pangitain ay mayroong alignment o pagkakasundo sa Biblia. Pagkatapos manalangin ka at kung ano ang iyong magiging tugon sa iyong pangitain, mag-pray ka ng kung ano ang magiging tugon sa iyong pangitain na kagaya nga ng sinasabi sa Santiago 1:5. Actually, ang ganitong proseso po ang ginagawa ng maraming leaders sa mga churches. Kung kaya't sila ay nagkakaroon ng church vision and mission statement. Sama-samang pangangarap at pananalangin na eventually ay sinasagot ng Diyos sa pagkakaroon ng pagkakaisa sa pagsusulong ng common interest. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Whoa, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Ang passage naman na ito patungkol sa naging pangitain ni Pedro ay maituturing na isa sa pinaka-esensyal o pinakamahalagang kaganapan sa New Testament. Even up to this day, ang pangkaraniwang interpretasyon ng karamihan sa pangitain na ito ay nakakawing sa pagkakaroon ng kalayaan sa pagkain ng mga itinuturing na unclean foods at ipinagbabawal for human consumption. Kaya nga po, mahalaga talaga
na inaalamunan natin ang kabuuan ng anumang passage na ating binabasa mula sa Biblia, nang sa gayon ay hindi tayo nawawala sa context. Hindi po tayo na out of context. Iwasan natin ang pagsisingle out ng isang talata upang suportahan ang mga bagay o paniniwala na gusto lamang po nating mapanindigan. So, kung ating nga pong susuriin ng mas malalim ang vision na ito kay Peter, makikita po natin na ito ay hindi talaga patungkol sa freedom from dietary restriction. Ano ang naging pangitain ni Pedro? Hindi ba't mga hayop sa isang malaking kumot na bumaba mula sa kalangitan? Again, tandaan po natin na maging Hudyo man o Hentil ay kinakausap ng Diyos. Obviously, dahil chosen nation ng Israel, ang mga Hudyo ay kinakausap ng Diyos mula pa sa panahon ng Lumang Tipan. Ngunit ang point ng story natin ngayon ay hindi nga po patungkol sa pagkain. Ito ay upang ipakita na ang mensahe ng Diyos ay bukas, open, para sa lahat ng tao, kahit na anong lahi, kahit ang mga hindi Hudyong katulad ni Cornelius at ng kanyang pamilya. Ito ang gustong ituro ng Diyos kay Pedro. Kaya nga nakakita siya ng isang bisyon na may kumot na maraming pagkain. Kasi nga, para sa mga Hudyo ay marumi ang mga iyon. Ngunit nilinis na ng Diyos. Again, ang point ay hindi tungkol sa pagkain, kundi ang meaning behind that vision. Ang point ay sinasabi ng Diyos kay Pedro na dapat silang makisalamuha kahit sa mga hindi Hudyo o hindi nila kalahi. Yun po yung point. It was about accepting the Gentile believer coming into faith to the community of believers. Dito ay ipinakikita na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo. At ang pag-extend ng salvation para sa mga Gentiles ay hindi na nangangailangan o mayroon pang requirements sa kailangan muna nilang magpa-convert sa pagiging Hudyo. That was part of God's new covenant promise na binanggit din ni Peter doon sa Acts chapter 2 na galing din sa Joel chapter 2 verses 28 to 29. Ang sabi doon, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Kaya nga mga kapatid, hindi pwedeng idahilan ng sino man sa atin na hindi nakikipag-usap sa atin ng Diyos o mayroon lamang pinipiling kausapin ang Diyos. By the way, nabanggit po ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Sa NIV at iba pang English version, ang pagkakasabi sa Acts chapter 2, verse 19 ay ganito, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. By that ay nais ko lamang din bigyan ng mabilisang pansin ang kahibaan o yung pong difference between foretelling and forthtelling.
Ang dalawang salitang ito ay parehong may kaugnayan sa salitang prophecy na madalas naman po na naikakawing sa visions and dreams. Foretelling, it is having insight from the Holy Spirit into a situation beforehand and declaring it. Ito po ay yung nangyari doon po sa mga prophets doon sa Old Testament at maging kaya John doon sa Revelation na kung saan ang Diyos ay nagpahayag sa kanila sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip. Ang tawag po doon ay foretelling. Nagbigay ang Diyos ng mensahe, mga babala para sa kanyang mga anak. At ito ay ipinadaan sa pamamagitan ng mga propeta. Foretelling, it is having a prophetic insight from the Holy Spirit about something that has already happened or is occurring at the present and also declaring it. Ito po yung pagkakaiba niya po. Dito naman sa foretelling ay atin po namang ipinapahayag yung pong mensaheng atin na pong narinig, nangyari na at kasalukuyan nangyayari. Nabase naman po doon sa prophesy, doon sa Old Testament and even dito po sa New Testament. Ang tanong ko kanina, bakit kinakausap ng Diyos ang mga hindi Kristiyano? Ang sagot nga ay upang ihanda sila sa pagtanggap sa gospel. Tayo naman mga Christian, bakit kaya tayo kinakausap ng Diyos? Katulad ni Pedro, kinakausap po tayo ng Diyos upang iayon ang ating mga puso sa kanyang misyon. Sa misyon ng Diyos. Misyon na abutin ang lahat ng lahi sa buong daigdig. Sinasabi sa atin ng Diyos, ito ang gusto kong mangyari at gusto ko kasama ka. Ganito ang ginawa ng Diyos kay Pedro. Bago pa man ang kwento kay Cornelius ay may nauna nang nangyari. Pinagaling ni Pedro ang isang pilay na ang pangalan ay Aeneas. Mababasa natin ito sa Acts chapter 9 verses 32 to 35. Binuhay niya ang isang patay na ang pangalan ay Dorcas at kilala rin sa pangalan na Tabitha. Mababasa naman natin ito sa Acts chapter 9 verses 36 to 43. Ginawa po ni Pedro ang mga ginawa ng Panginoong Yesus. Ngunit ang mga naunang ito ay ginawa lamang po niya sa mga Hudyo na pawang mga kababayan niya. Sa pangitaing kanyang nakita, kinausap siya ng Diyos para sabihing ang puso ng Diyos ay nasa mga katulad din ni Cornelius na hindi isang Hudyo. Today, ako po ay naniniwala na kinakausap din tayo ng Diyos upang itama ang ating mga puso at iiayon sa kanyang puso. A heart for mission. A heart for all nations. Ayan, nakita na natin kung ano ang tunay na layunin ng Diyos doon sa naging pangitain ni Cornelius at ni Pedro. Siyempre, kung narinig natin ang sinasabi sa atin ng Diyos, dapat ay meron tayong ginagawang pagtugon. Sabi ko nga kanina ay simple lang naman ang pattern ng Christian life. God speaks, then we listen and we respond. Sinabi ng Diyos kay Pedro nang ipakita niya ang vision tungkol sa mga hayop. Pedro, tumayo ka, katayin mo ang mga ito at kumain. Ngunit ano nga ba ang naging response ni Pedro? Panginoon, hindi ko magagawa
dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at ipinagbabawal kainin. Ayon sa talatang 16 ay 3 beses itong nangyari. Meaning to say ay 3 beses din na isa lang ang naging tugon ni Pedro sa sinabi sa kanya ng Diyos. Ano ang ironic sa naging tugon itong si Pedro? Tinawag niyang Lord si Jesus, ngunit ang tugon niya ay no. Tandaan natin na 3 lang naman ang maaari natin maging response sa ginagawang pakikipag-usap sa atin ng Diyos. Pwede nating sabihin, yes Lord, no Lord, at dahil tayo nga po ay mga Pinoy, merong pangatlo. Ito yung later na lang o teka muna Lord. Mga kapatid, please don't say no or later na lang Lord. That does not really make any sense at all. Dapat kapag ang Diyos na ang naririnig natin nagsasalita at nangungusap sa atin, wala nang ibang tamang response maliban sa pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Tandaan din natin na sa pakikinig sa Diyos ay dapat na alam natin kung sino siya at kung ano naman tayo. That He is God, we are not. He is our Father, and we are His children. So, what should be our response in reaching the nations? About the tribal, the Hindus, the unchurched, the Muslim, and the Buddhists. From the passage, let me give you some application ideas. First, do not oppose God. Follow God's way. Noong unang narinig ni Pedro ang sinabi ni Lord, ayaw niyang sumunod. Ngunit nilinaw ng Diyos, kaya 3 beses inulit ang bisyon para maunawaan at maintindihan ni Pedro. Gayunpaman, tuluyan lamang itong naunawaan ni Pedro noong dumating na ang mga tauhan ni Cornelius at sinabi sa kanya ng Espiritu ang ganito, may mga taong naghahanap sa iyo, bumaba ka na at sumama sa kanila. Huwag kang mag-alinlangan dahil ako ang nag-utos sa kanila. Kaya ang sabi ni Pedro kay Cornelio sa verse 34 to 35, nung sila ay nagkita na, kitang-kita ko na walang pinapaboran ang Diyos. Sa anumang lahi, tinatanggap niya ang sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng kung ano ang mabuti. Kagaya ni Pedro, dapat din nating matutunan na hindi maaaring ang gusto natin ang nasusunod. We must follow God. God's direction and not ours. Kaya nga, kung ang plano pala ng Diyos ay maligtas ang lahat ng lahi at marami pang tulad ng mga taong naroon sa mga liblib na bahagi ng Mindanao at iba pang mga bansa na hindi pa nakakakilala o nakakarinig man lamang ng patungkol sa Panginoong Jesucristo, dapat sumunod tayo sa ipinapagawa niya. Kung malinaw din sa story na ito na ang concern ng Diyos ay hindi lamang upang maligtas ang isang tao, kundi kasama na ang buo niyang sambahayan o ang kanyang pamilya at mga kaibigan, dapat turuan din natin ang mga napapagkwentuhan natin ng story of God kung papaano naman nila ito ikukwento sa iba. Second, submit ourselves to God without any hesitation, and even if goes against traditions.
Sinabi ng Espiritu kay Pedro na may dumating sa bahay niya na mga lalaking galing kay Cornelius. Rise and go down and accompany them without hesitation, for I have sent them. Mula ito sa mga talatang 11-20. Without hesitation. Wala nang excuses. Wala nang patumpik-tumpik pa. Sunod agad. Hindi na nag-atubili pa si Pedro. Sumama na siya. At pagdating doon sa bahay ni Cornelius, ang sabi niya, alam ninyong labag sa tradisyon namin pumasok sa bahay ng mga hindi Hudyo. Pero ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko ito dapat isiping marumi ang sinuman. Kaya pumunta ako rito at ngayon gusto kong malaman kung ano ang sadya nyo sa akin. Mga kapatid, kapag ang Diyos na ang nagsalita, dapat wala nang anumang negosasyon. Kahit pa against doon sa traditional way of doing things, nang sabihin niyang unlawful, hindi ibig sabing labag sa kautusan ng Diyos, kundi labag sa tradisyonal na pagkakaintindi nila doon sa kautusan. And third, expect opposition. Sa totoo lang, tiyak na hindi pa rin naging madali para kay Pedro ang ipinagawa ng Diyos sa kanya. Kasi nga ay countercultural. At kapag countercultural, tiyak na mayroong oposisyon. Mayroong hindi sasang-ayon. Hindi ba tayo nga kapag may ginawa tayong kaiba sa mga bagay na kinasanayan na, ay nakakaranas tayo na mayroong mga kumukontra? Wala naman tayong dating ganyan na. Bakit ninyo ginagawa ngayon? Ganito ang ating ginagawa Bakit ayaw na ninyong gawin? Advance reading ulit tayo sa Acts chapter 11, verses 1 to 3. Nang mabalitaan ng ilang mga believers sa Jerusalem ang nangyari, na-criticize si Pedro ng mga taong ang paniniwala ay dapat pa ring i-circumcise o tuliin ang mga hindi Hudyo upang maging lubos ang kanilang pagiging kasapi doon sa church. Nakalulungkot mang banggitin, ngunit isang katotohanan naman talaga na hindi lamang mga non-Christians ang pwedeng kumontra sa atin. May mga pagkakataon na Christians din ang nag-o-oppose. Kasi nga, may mga pagkakataon na may sinasabi sa atin ng Diyos na gawin natin. Ngunit noong ginawa na natin o ginagawa na natin ay hindi komportable para sa ibang Kristiyano. Ganito lang dapat tinitignan ang mga ganoong kritisismo. Romans chapter 8, verse 31. If God is for us, who will be against us? As we end our message for today, let us keep in mind that listening to God's voice and responding in obedience to Him is about an intimate relationship with Him. Kaya nga po sa ating pakikinig sa sinasabi sa atin ng Diyos, maging ito man ay ibinubulong sa atin ng Holy Spirit o sa direktang sinasabi sa atin ng Biblia o sa idinidikta ng mga nagiging kaganapan sa ating kapaligiran o sa naririnig natin mga pangangaral at maging sa ating mga pangyitain at panaginip, ay huwag na huwag po nating ipagpapalagay na tayo ay ginagawa lamang ng mga utusan ng Diyos. Ang nais ng Diyos sa ating pakikinig at pagsunod sa Kanya ay upang lalo tayong maging malapit sa Kanya. God wants an intimate relationship with us to draw us closer to Him. Muli, magandang araw po sa inyong lahat at patuloy nawa tayong samahan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa, na ang lahat ay nakatuon para lamang sa Kanyang kadakilaan at kaluwalhatian.
The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Ayan, bago tayo maghiwa-hiwalay, mawit po tayo ng ating closing song. You have been so good, Lord. You are our tower. You are our refuge. And we thank you, Lord God. For the Lord is a tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush down the power, and with the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush down the power, and bring the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are saved. Blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is a tower. The Lord is a tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush down the power, and bring the power of darkness underneath my feet. Once more, for the Lord. For the Lord is my tower, and He gives me the power, to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush down the power, and bring the power of darkness underneath my feet. Bring the power of darkness. Bring the power of darkness underneath my feet. Declare it. Bring the power of darkness. Bring the power of darkness underneath my feet. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, put them together.